Kagaya, anong isip mo? Ay, nandyan pala kayo mga kagaya. Alam mo, ang iniisip ko, sa dami ng mga nire-recommend ng seller at saka mga sikat na vlogger sa pagpapalaki ng lettuce, kumikita pa ba kayo? O sila yung kumikita? Isang pinagpalang araw na naman mga kagaya. So nakakatuwa lang ipakita sa inyo yung ating tanim na lettuce dito sa ating rooftop. Ito po ay wala pong mga added inputs na dinalagay tayo dito sa ating tanim. Gaya nung mga pinopromote ng mga vlogger, yung mga sikat na nag-hydroponics, mga reseller, mga seller, kung ano-anong inputs ang ina-advise sa atin para makapalaki ng lettuce. Kumusta naman mga kagaya kaya yung kinikita nyo? Baka sila yung kumikita sa inyo. Actually, nakapag-vlog na ako rito. Yung nauna kong in-upload na video sa ating YouTube channel, yung babalan na binigay ko na mag-ingat, hindi ka pa kumikita, pinagkakitaan ka na. So na bigay ko na rin yung side ko doon sa na-upload kong video na yon. Ngayon parang uulitin ko lang kasi nga pag napapanood ko sa mga nakapost sa FB, sa YouTube, nako mga kagaya, ang daming recommendation para mapakita na maganda yung kanilang tanim. Tapos pagka pinakita yung tanim niya, ipopromote yung product na binibenta niya. Nako, ewan ko lang kumusta naman mga kagaya, kumikita pa ba kayo sa pagtatanim dahil sa mga recommendation na ginagawa nila? So nabanggit ko na nga, sabi ko nabanggit ko na dun sa previous video ko kung ano yung ginagawa namin at paano kami nakaka-harvest ng maganda without added nung mga inputs na recommendation ng mga seller, mga sikat na vlogger. Tayo kasi kung ano yung nakikita natin, gaya-gaya tayo So pag-aralan din natin ng konti. So kasi nga, ulitin ko, nung umattend ako ng training, sabi nila, basta sapat na yung nutrient na naibigay mo dun sa ating tanim na lettuce, especially yung lettuce, bali wala na po yung mga added na ilalagay natin. Kasi parang sa tao, kung busog ka na, hindi na niya tatanggapin yung mga pinapakain, di ba? Ganun yun. So yun yung sabi sa training na natutunan ko. Basta maibigay mo yung sapat na nutrition na kailangan ng yung halaman, lalo na yung lettuce, hindi mo na kailangan mag-foliar, magdagdag ng kung ano-anong nutrients para makaharvest ka ng maganda. So ang kailangan mo lang i-maintain yung mga parameters ng anong lettuce at iwasan po natin magdagdag ng gastos. Kasi yun nga, nabanggit ko dun sa nauna kong uploaded video, natatawa lang ako. Hindi ka pa kumikita, pinagkakitaan ka na. So baka naman ang intention naman natin kaya tayo nagtatanim, syempre para kumita tayo. Then paano magiging sustainable yung ating mga pagtatanim kung dumadami yung gastusin natin. Then yung presyo ng lettuce natin halos ganun pa rin. So nabanggit ko rin doon, kung gusto nyong magdagdag ng mga additional inputs, make sure na pag binenta nyo yung lettuce nyo is mako-cover up yung additional expenses nyo. So ito pong lettuce na pinapakita ko sa inyo, wala pong additional inputs to, kundi yung nutrient solution lang natin na usual na nababanggit na solution A, solution B, yun lang.
So, then, siyempre, kinakailangan natin pag sobrang init, mayroon tayong pantakip sa taas. Ayan. So, yun lang, mini-maintain natin. Yung regular na pag-check, sinabi ko na, nabanggit ko na rin na sa umaga nag-check ng nutrient solution, yung kung ang pag-check ng pH saka ppm niya sa umaga na required, dapat nandun sa required na specific range ng kailangan ng ating tanim. So ito yung resulta po mga kagaya. So wala tayong mga pinufoliar, wala tayong dinadagdag doon na nutrient sa ating reservoir. So ito naman yung resulta. So kung tinanim natin to, ito po ay tinanim natin ng August 30. So direct sowing po to, gawa na ito yung Almity. Direct sowing po natin yan. So hindi na natin tinatransplant yan, naka direct sowing lang. So tinanim natin to ng August 30. August 30, ngayon ay October 15. So ayan, eksaktong 45 days for ano na siya, for harvest na. So nandun naman, nasa specific naman yung laki niya. So ito naman, kahit ibenta natin ng hanggang 45 days, yung 50 days yung Almity na to, lalaki pa siya. So pwedeng nga natin ibenta siya per kilo. Yan. Napalaki rin natin, wala tayong added na mga ginamit, basta na-control lang natin yung parameters, tapos yung required na nutrient na ibigay lang natin sa kanya. So walang additional expenses. So pwede ko rin sabihin yan, pakita na maganda yung resulta natin. So kung gagawin ko rin, mag-i-endorse ako ng isang produkto, tapos ipapakita ko tong produkto ko na yan, ayan, makakaengganyo ako. So nagbibigay lang tayo ng advice hanggat maaari mga kagaya. Kung hindi naman kayo nakailangan gumamit ng mga rini-recommend ng mga kilalang vlogger o seller, try nyo lang po muna yung nakagawian nyo. Kasi sa dami ng recommendation ngayon, kung ano susundin natin, dagdag expenses sa ating pagtatanim. So mas maganda mapalaki natin yung ating mga tanim na hindi tayo gumagastos ng additional na gastos, para syempre dadagdag yung sakita natin. Then magiging sustainable yung pagtatanim natin. Lalo na tayong mga maliliit na growers. Siguro dun sa mga malakihang nagtatanim na, okay lang yung gumastos sila ng malaki. Babawiin na lang nila sa kanilang tanim na mapagbibentahan. Kaya nga hindi naman ako against doon sa mga nagbebenta. Nabanggit ko rin doon sa una kong vlog. Basta yung nagastos nyo sa pagpapalaki ng lettuce, yung additional expenses na nagastos nyo is mababawi nyo. Pag binenta nyo yung lettuce nyo, mabawi nyo doon sa mapagbebentahan nyo. Kaya lang nakikita ko, na-observe ko, nagdadagdag kayo ng mga inputs kung ano-ano. Pagbenta nyo ng lettuce nyo, ganun pa rin yung presyo. So sino ang kumita? Hindi po kayo ang kumita, kundi si seller yung kumita, o yung mga sikat na vlogger na nag-i-endorse ng kanilang mga produkto. So again, wala po akong against doon sa mga seller o mga nagbebenta ng mga produkto nila. Ang advice ko lang is personal advice ko lang po to, and sinishare ko yung ginagawa namin na ganito. Ito yung ginagawa namin na wala kaming additional inputs, pero na-harvest namin yung gusto rin naming ma-achieve na laki ng lettuce na walang additional expenses. So try nyo rin mga kagaya,
challenge nyo yung sarili nyo na huwag kayong bili ng mga additional na binebenta dyan sa market. Try nyo lang ma-maintain, mabigay yung basic na kailangan ng inyong tanim. Then makaka-harvest kayo ng gusto nyo rin na walang additional inputs. So nakakatuwa lang ganyan na nagkaka-harvest din tayo ng pinapakita nila, gaya ng mga pinapakita nilang tanim nila sa kanila, loaded with kung ano-anong mga inputs na binibigay nila sa kanilang halaman. Tayo yung basic lang, yung nutrient na kailangan lang, din na-harvest din natin yung gusto nating laki. So wala tayong kinakalaban dito mga kagaya, basta sinishare ko lang sa inyo kung ano yung kapamaraanan namin. So balikan nyo po yung uploaded video ko na hindi ka pa kumikita, pinagkakitaan ka na. So good vibes lang tayo mga kagaya. Maraming salamat. So video tayo ng biglaan kasi nga nakakatuwa yung harvest natin. So walang added inputs, pero tingnan nyo naman, ganyan siya. Yun lamang, maraming salamat. Happy farming mga kagaya.